Ayan po. Doon ho sa mga naghahanap po mga kabida, kay Mary Grace Piatos, po. Ito na po yung pagkakataon po, para makilala po natin kung sino ito hong si Mary Grace Piatos na naging controversial po mga kabida, Doon ho sa investigasyon ng House mga kabida patungkol ho sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, handa na raw na ilantad po makabida ng kampo ni Vice President Sara Duterte po. Ito hong si Mary Grace Piatos mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ito hong article ng ang balita ngayon. Mary Grace Piatos ilalantad umano ni VP Sara sa impeachment trial. Ayan. Handa umanong ilantad ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang tunay na pagkakakilanlan ng kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos sakaling tuluyang matuloy ang impeachment trial laban sa kanya sa Senado. Ayon kay Attorney Michael Pua, tagapagsalita ng defense team ng Vice Presidente, matagal na nilang pinaninindigan na sasagutin lamang ang mga aligasyon sa angkop na forum at para sa kanila, ang impeachment trial ang tamang lugar para rito. Ipinaliwanag din ni Pua na karaniwang hindi agad isinapubliko ang mga detalye tungkol sa confidential funds dahil maaari itong makakaapekto sa mga sensitibong operasyon ng pamahalaan. Gayunman, kung impeachment trial na ang pag-uusapan, posible na raw itong mailalahad. Kabilang na ang detalye sa likod ng pangalang Mary Grace Piatos. Dagdag pa niya, layunin ng kampo ng Vice Presidente na sagutin ang lahat ng paratang upang patunayang wala o manong matibay na basihan ang mga akusasyon ng katiwalian. Ayan. So, it's a date mga kabida, Ilalantad po, ipapakilala po mga kabida ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang kampo po, ito hong controversial na pangalang si Mary Grace Piatos mga kabida. Kung sakali man po, matuloy po ito hong impeachment trial po niya, diyan po sa Senado, mga kabida. Okay? Sabi po ng kanyang abogado, kaya daw sila nag-atubili po, na ilantad mga kabida dahil gusto po nila, kung ilalantad man po nila ang detalye, sa likod ng pangalan po na Mary Grace Piatos, dapat dun ho sa tamang forum. At sa tingin ho nila, ito hong impeachment trial po ni VP Sara, kung sakali man po matuloy, ito po ang tamang forum po, mga kabida. At patutunayan daw ng kampo po ni VP Sara na walang basihan ang akusasyong katiwalian po, ito hong misuse of funds, yung confidential funds po ng Vice Presidente, dyan po sa Office of the Vice President at maging sa opisina po ng Department of Education, nung panahon po na naging kalihim po ito hong si Vice President Sara Duterte, mga kabida, Kasi yung subject po ng investigasyon po, ng Kamara during that time, ito hong 125 million pesos po, na confidential funds po ng DepEd, na ginastos lang daw ng Vice Presidente mga kabida sa loob ng 11 araw. Okay? Yun yung medyo highlight ko doon, mga kabida. Pero sa kabuuan daw, nasa 612 man ata yun, million pesos kung hindi ako nagkamali po, mga kabida. Basta hindi ho umabot ng bilyon. Okay? Kaya doon ho nagsimula yung tanpo, laban ho kay Vice President Sara Duterte na magnanakaw, ninakaw daw niya yung pera, mga kabida, mula sa kaban po ng bayan, Kaya matindi po yung aligasyon na yon. Nakakasakit po ng damdamin po yun, mga kabida, pero wala hong narinig po tayo na masama, mula sa Vice Presidente, mga kabida, dahil ang gusto po niya na sagutin niya ito, hindi ho dyan sa media, hindi ho sa public forum, kundi sa tamang forum. At this is it, Ito na po yung tamang forum po na inaantay po ng kampo ng mga Duterte, ito hong impeachment trial. Pero may mga aligasyon po na pinipigilan daw ng mga Duterte, ni Vice President Sara Duterte na matuloy ito hong impeachment trial. Kasi kung gugustuhin lang daw ng Vice Presidente, mga kabida, na matuloy ito,
Sana noon pa. Kaso lang po, hindi naman po pwede mga kabida, no? Na kahit na nilabag na po yung karapatan po ng Vice Presidente, okay lang. Hindi po ganun eh. Unang-una, abogado po ang Vice Presidente mga kabida, no? Alam po niya yung karapatan po niya. Okay? Binigyan ba siya ng due process during that time? Wala eh. Kaya nga sinita po ng Korte Suprema po, mga kabida, yung impeachment complaint po ng House of Representatives laban po kay Vice President Sara Duterte. Kasi marami ho silang nakita na mga pagkukulang. Okay? Katulad na lang po ng due process po, sa Vice Presidente mga kabida. Kaya hindi ho natin masisisi, na lumapit po sa Korte Suprema ang kampo po ni Vice Presidente Duterte dahil malinaw naman po na meron pong paglabag po sa kanya hong karapatan po mga kabida. Okay? Hindi porke akusado po siya, lapastanganan na lang po natin yung kanya hong karapatan. Hindi po pwede 'yon. Alright? Kaya yun ang hindi po maintindihan ng mga kritiko po ni Vice President Sara Duterte mga kabida. Porque lumapit po sa Korte Suprema, ang tingin ho nila doon, umiwas na raw, okay, na sagutin itong mga aligasyon laban sa kanya. Kasi ayaw po niya matuloy itong impeachment trial. Hindi po yun ang rason, mga kabida. In-exercise lang po ng Vice Presidente yung kanyang karapatan. Okay? So, yun po yung rason kung bakit po lumapit po sa Korte Suprema. Kaya yun, na technical tuloy itong House of Representatives, yung kanilang impeachment complaints ay ibinasura po ng Korte Suprema, mga kabida. Pero this time, eto sana, gampanan po ng House yung kanilang role dito, mga kabida. Okay? Sana patas po ang House dito kung sakali man pong ipupush po mga kabida itong impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte dyan po sa plenary. Alam naman po natin na madugo talaga ito pagdating dyan sa Committee on Justice, mga kabida, kasi ang pagkakalam po natin, kailangan humarap itong si Vice President Sara Duterte dyan, para i-depensa yung kanyang sarili, mga kabida, dun ho sa preliminary investigation. Kasi dyan po sa Committee on Justice po, yun yung determination po, mga kabida, kung mayroon bang sapat po, na forma o sustansya, o substance, mga kabida, yung inihain po na impeachment complaints laban ho sa Vice Presidente, Tsaka pa ito mapunta doon ho sa plenary po, mga kabida, Okay? Pag doon ho sa plenaryo, doon po ang madugong butuhan po. Doon po natin malalaman kung makuha po ng House yung required number po, mga kabida, ng mga congressmen, okay, na pipirma doon ho sa articles of impeachment para ito po ay isusumite, itatransmit, mga kabida, doon po sa Senado, okay, for full-blown trial po, Yun din yung inaantay po, ng kampo po ng mga Duterte, mga kabida, na matuloy po ito. Para sa ganun, matapos na po itong lahat, mga kabida, matuldukan po yung question kung si Vice President Sara Duterte ba ay nagnakaw, nangulimbat ba ng pera, mula sa kaban po ng gobyerno, mula sa pondo po ng OVP at saka Department of Education. Okay? Yun po yung mahalaga po, mga kabida. At wala po sigurong sino man, ang gustong magkaroon po ng lal. Okay? Ito kung pag-usisa po, mga kabida, kung totoong nangungulimbat ba, kung totoong nagnakaw ba ng pera ito kung si Vice President Sara Duterte, syempre naman, gusto talaga niyang matuldukan po ito. Pero sana, sumunod po ang lahat sa tamang proseso, mga kabida. Hindi ho shortcut at wala hong paglabag, doon ho sa karapatan po ng akusado, mga kabida, kagaya ho ni Vice President Sara Duterte. So, yun lang po, abangan po natin yung Mary Grace Piatos na yan, kasi matagal na yung hinahanap po, mga kabida, ng mga mambabatas, Okay? Nung panahon pa po ng Committee on Public Accountability, mga kabida, ni Congressman Joel Chua, hinanap na yang si Mary Grace Piatos.
Okay, pumunta na po ng COA itong Committee on Justice po ng Kamara para hanapin lang po itong si Mary Grace Piatos. Pero hindi po ito mahanap-hanap po mga kabida, kaya this is the right time. Pagkakataon na po ito. Okay, sa mga naghanap po kay Mary Grace Piatos. Okay? Doon ho sa mga nagsulong na matuloy itong impeachment trial, dapat magsikap po kayo para matuloy po ito. Okay? Sundin po ninyo yung guidelines na sinet po ng Korte Suprema para wala pong paglabag po makabida sa alituntunin. Alright? Para sa ganon, tuloy-tuloy na po ito papuntang Senado, mga kabida. At makikilala na po natin si Mary Grace Piatos. Sino kaya ito? Abangan po natin yan, mga kabida, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.